Maraming naglalabasang spekulasyon ngayon kung saan nga ba talaga susunod maglalaro si Kai Sotto. May nagsasabing sa Japan pa rin, pero mas marami ang nakikita nating sa NBA na kung sakali. Take note mga kapatrol, ang mga pinag-uusapan natin dito ay pawang mga possibilities lamang at hindi natin sinasabi na ito'y nangyari na. Alam nyo na ang Express Info is an opinionated vlog, kaya mas mainam na tapusin ang video from start to finish at huwag maghusga based lang sa thumbnails and pictures. For the record, we claim na meron na talagang offers ang mga NBA teams kay Kai, pero let's make it very clear kung ano ang ibig sabihin nito. So ang ibig sabihin nito ay merong multiple NBA teams invite na si Kai para dumalo sa mga minicamps and workouts. Sa ngayon ay dito pa lang tayo nakatutok, although napakaraming mga possibilities na makakuha na finally si Kai Sotto ng guaranteed contract this year dahil sa malaki ng kanyang improvement na pinakita niya sa Japan B-League. Pero napaka-crucial ng mga minicamps and workouts na ito dahil dito pwedeng makumbinsin ng ating idol ang mga NBA teams na karapat-dapat siyang makakuha ng isang guaranteed contract pagdating ng regular season. Ito ang unang step ni Kai na makumbinsin niya ang team at kung hindi man NBA contract ay at least makukuha niya ang tiwala ng coach na isasali siya sa NBA Summer League bilang starter. Alam na ngayon ni Kai na kapag hindi starter sa NBA Summer League ay malabong magagamit kaya siguradong pipilitin ni Kai na magkaroon ng very impressive showing as to convince the NBA teams na karapat-dapat siya sa isang starting spot pagdating ng NBA Summer League. Pero ang kagandahan ngayon ay maraming teams ang daduluhan ni Kai at kung impressive siya sa lahat ay magkaroon siya ng leeway na pumili sa kung anong team ang merong magandang plano para sa kanya. Mahirap kasi kung pareho last year nakasama siya sa NBA Summer League pero wala namang exposure. Kaya more than the NBA Summer League, ay mas dapat pagtuunan ng pansin ni Kai ang mga NBA team workouts and minicamps dahil dito pwede niyang makumbinsi ang team outright na posible pang mabibigyan siya kaagad ng kontrata kung makikita ng mga NBA teams na at par na si Kai sa NBA standards. At mukhang malaki rin ang kaibahan ng approach ngayon ni Kai compared in the last 2 years. In the previous years, ay very vocal ang team ni Kai na magpunta sa US upang subukang pasukin ang NBA. Pero ngayon ay nagiba na ang kanilang strategy and instead na mag-cramming sa training sa US, ay minabuti ng team ni Kai na magiging scientific ang kanyang training, especially ang kanyang pagpapalaki ng katawan. And instead na mag-focus sa NBA Summer League, ay nag-focus si Kai sa skills development at pagpapalakas ng katawan, something na kulang niya in the previous years. Malaking kaibahan dahil sa pagsabak ni Kai sa mga NBA minicamps and workouts ay fully prepared na siya and ready na siya sa kahit anong challenges. Pinaghahandaan na kasi nila ng mabuti at siguradong second nature na lamang para kay Kai ang lahat ng ipapagawa sa kanya ng mga NBA teams. At kung ang pinakamalaking problema in the previous years ay ang very soft body ni Kai, ay ngayon ay hindi na masyadong problema yan dahil mas lumalaki na si Kai at mas tumitibay na ang kanyang katawan. At hindi lang ang kanyang katawan ang tumitibay, pati ang kanyang loob ay tumibay na rin. Dala ito ng kanyang walang sawang pagpupursige at pag-workout na kahit wala ng pahinga at hinihingal na ay go pa rin ng go. At balitang NBA naman, si Luka Doncic at ang Dallas Mavericks ay nagwagi sa Game 1 ng Western Finals laban ng Minnesota Timberwolves. Pinangunahan ni Luka Doncic ang malakas na pagtatapos para sa Dallas Mavericks na nagtala ng mahalagang mga tira sa huling bahagi ng laro, nakakuha ng ilang fouls at nagpakita ng matibay na depensa. Bagaman hindi ang Dallas Mavericks ang paborito sa serye na ito, nakuha nila ang home court advantage mula sa Minnesota Timberwolves sa pamamagitan ng ganito kagandang simula. Si Luka Doncic ay nagtala ng 15 sa kanyang 33 points sa fourth quarter, habang si Kyrie Irving naman ay umiscore ng 24 sa kanyang 30 points sa first half
upang dalhin ang Dallas Mavericks sa 108-105 na panalo laban sa Minnesota Timberwolves sa Game 1 ng Western Conference Finals. Nagkaroon ang Dallas ng 62-38 na kalamangan upang mabawi ang 6 for 25 na shooting performance. "We made important ones," sabi ni Luka Doncic na umiscore ng 7 sunod-sunod na tira sa loob ng 63 seconds sa simula ng fourth quarter upang masimulan ang 13-0 run ng Dallas Mavericks para sa 97-89 na kalamangan. Ang Dallas Mavericks ay nasa likod ng 102-98 matapos ang isang three-pointer ni Anthony Edwards sa natitirang 3 minutes 37 seconds na lang sa laro bago ang isang 8-0 run na hindi napigilan ng Timberwolves hanggang sa isang tip-in sa natitirang 10.5 seconds. Sa unang pagkakataon, in 6 tries sa ilalim ni Coach Jason Kidd, nanalo ang Dallas Mavericks sa unang laro sa isang playoff series. At si Jaden McDaniels ay nagtala ng kanyang ikatlong sunod-sunod na 20 points plus game na may 24 points para sa Wolves, ngunit si Edwards naman ay nakakuha ng kanyang unang All-NBA selection bago ang laro sa second team ay napigilan sa 19 points sa isang team effort mula sa Dallas Mavericks. Kinailangan ni Karl Anthony Towns ng huling pagbugso upang makakuha ng 16 points at natapos na may 6 of 20 shooting from the floor. Malakas ang star power sa seryeng ito at sa unang gabi, nakuha ng Mavericks ang kailangan nila mula sa kanilang pangungunang duo hanggang ang Wolves ay nahirapang patakbuhin ang opensa ng kanilang mga star players. Terrible offense, down the stretch, bad shots, turnovers, no composure. Kailangan naming maging mas mahusay sa mga clutch moments. Yan ang sabi ng Timberwolves coach na si Chris Finch. Bumuhay si Karl Anthony Towns sa laro sa pamamagitan ng isang mahabang jumper, isang lob pass kay Rudy Gobert para sa isang slam at isang three-pointer sa loob ng 2 minutong pagbugso upang maibalik ang kalamangan ng Wolves sa natitirang 4 minutes 39 seconds patungo sa isang 10-0 run na tinapos ni Luka Doncic sa isang three-pointer. At si PG Washington na may 13 points and 7 rebounds ay tumira mula sa malayo para ibalik ang kalamangan sa Mavericks sa natitirang 1 minute 56 seconds. At akala ni Karl Anthony Towns na natabla niya ang laro sa pamamagitan ng isang putback dunk sa sumunod na posisyon, ngunit ito ay itinanggi dahil sa basket interference. At magho-host ang Minnesota ng Game 2 ngayong Biyernes. Si Anthony Edwards, na hindi nakapunto sa second quarter, ay nagdagdag ng 11 rebounds and 8 assists.